Ako po pala si VP Santi as they call me. Ako po ang Vice President for Sales and Marketing ng Telepreneur Corp. So welcome po sa family namin. Yan. Masaya po kami dito pag may event. Palagi naman po masaya. Anyway, I would like to tell you a story. Okay lang po ba? Yes. Last year summer po napunta po kami sa sa Sagada. 5 sasakyan po kami. Kasama ko po yung family ko. Driver din po yung anak kong isa, si Trisha. Tapos, then I still have another car, yung sa sister ko, tsaka yung sa brother ko. Nag-drive din po sila. Plus, yung anak ng bayaw ko, na sa sister ko rin isa, nag-drive din. So, 5 car kami, 2 SUV, tapos isang van, tsaka 2, tawag dito, crossover na sasakyan. So, kami, bali, 7 kaming magkakapatid. Kasama namin, parents namin. Biyaya kami sa Sagada. So, madaling araw pa lang, set up na kami. Magkita-kita kami dyan sa may Lake Shore and Lex. Pamilyar po ba kayo ron? So, akit kami ng Sagada. Pero pagdating po sa Lake Shore, di 5 kami sa sakyan, nag-usap-usap kami, o sino mauuna? Sino pangalawa? Sino pangatlo? Kasi convoy nga paakyat. Since ako po yung pinaka-bagong sasakyan, tsaka mabilis, ako yung sa huli. Ako yung mabilis, tapos ako yung sa huli, di ba? Kasi ako yung susweep, in case na may masiraan, masasalidahan ko. Tama, di ba? Yun ang arrangement. Ngayon, ang nasa unahan, yung bago-bago naming driver na si Trisha, yung anak ko. So, siya yung nasa unang-una. Siya yung nag-navigate ngayon papunta sa dadaanan namin. Kasunod niya yung sa brother ko, medyo mahusay din mag-drive yon kasi talagang driver na yon. Then magkakasunod na kami. Pero dahil nasa unahan si Trisha, nako, yun lang. Bago kami nakarating ng Baguio, ang tagal. Tapos umakyat kami ng Sagada, ang tagal. Kasi ang bagal magmaneho nung anak ko sa zigzag. First time niyang magmamaneho sa zigzag road. So inaalalayan talaga namin, sobrang bagal talaga. So lahat dahil siyang nauuna, yung facing namin, mabagal din. Ako nga, ang gagawin ko, hihinto ko sa gilid Bakit pahinga muna tayo? Bakit tagal habulin ko na lang kasi tinatamad akong mabagal magmaneho. Inaantok ako. So sabi ko, ang bagal. Sige, mauna kayo. Magre-relax muna, magkikwentuhan. Minsan nakakaidlip pa ako, tas hararat-sadahin ko naman sila, habulin ko. Abutan ko naman sa dulo, ang bagal na naman. Sabi ko, tungan ako, tas may tigi-tigi sa kaming, may group chat kami, tsaka GC, tatawagan ko yan sila. Nasa na tayo? Ang tagal natin. Alam niyo po, nakarating po kami sa Sagada, ng Baguio muna, siguro more than mga 6 hours. Oo, from dito sa, sa Lake Shore, paakyat. 6 hours. Tagal po, no? Tagal talaga. Lalo na kaming natagalan pagdating sa Sagada. Ginabi na talaga kami. Actually, hindi. Ang ginawa po kasi namin from Manila to Baguio, meron kaming stopover. Natulog kami sa isang bahay ng friend namin. Lahat kami nandun. So, ang dami namin Talagang tsampa kami sa mga sasakyan So, tulog kami doon. Then, after namin matulog doon, maga ulit, kinabukasan, akyat na kami ng Sagada. Naku, hinapon po kami paakyat sa Sagada. Simula umaga hanggang hapon. No? Nakarating kami sa Sagada, masaya yon kasi, Easter na kami. Sunday na kami nakapanik. So, Easter Sunday, may mass doon and everything. Ang saya kasi with family. Tapos, nagpunta po kami doon sa Mother Falls, naglakad kami, ganun. Pero alam niyo po, napansin ko, pag yung nasa unahan mabagal lahat. Bagal lahat. Kasi sila yung nagka-catch up Sige, magka-catch up na lang ako, di ba? That's the term. Catch up ako. Magka-catch up ako, sige. So, mabagal kasi yung nasa unahan, siya ang nagdi-dictate ng face naming lahat. Ang usapan, walang mauna, di ba, sa motorsiklo, ganun din. Bawal mag-overtake. Ewan ko sino yung nagmamotor sa inyo. Yung mga umaakyat, di ba? Bawal mag-overtake yan. Kasi meron talagang guide yan na siya lang mauuna para hindi magulo. Tapos nakasupport lahat ng mga sasakyan. So anyway, ang bagal talaga namin. So, in catching up po pala, naisip ko, during that time, pag magka-catch up ka pala talaga, tas mabilis ka, hindi mo madidetermine yung face na gusto mo. Hindi mo maangkin yung face na gusto mo. Kundi, kung masusunod lang, yung nasa unahan. Kasi siya ang nagdidikta ng facing ninyo lahat.
Pag sinabi sa ano namin, nag-radyo kami, may radyo rin kami. O kain muna tayo, stop. O ihinto na yan. Sabay-sabay hinihinto. So siya talaga yung nagdi-dictate. Unfortunately, kapag ang nagdi-dictate ng face, mabagal kayo lahat. Bumabagal lahat. Yun po yun. Pero kung nagdi-dictate ng face is mabilis, syempre mabilis kayo lahat. Diba? Ang tawag po doon, catching up, o yung ikaw yung magte-take over. Dalawa po yan. You catch up, you take over. Pauwi, ganun din po nangyari. Siya pa rin ang nasa unahan. Kaya hindi, pagod na akong magano, sabi ko magte-take over na ako. Take over ako isa-isa, no? Hanggang sa nasa unahan na ako, nasa likuran ko mismo yung anak ko. So, siya na inaantabayanan ko, titingnan ko kung nakakasunod. Sabi ko, Tricia, tatagal tayo na to, bilisan natin. Mag-catch up ka, ako take over. So, take over ako, mabilis. Bumilis kami lahat, no? Bumilis kami at nakauwi kami ng maayos na mabilis. Kaya naman pala. Kaya naman pala. So it depends kung sino yung nasa unahan. Alam nyo sa mundo ng multi-level marketing, ganyan din. Ganyan na ganyan. Ano ka ba? Are you going to catch up? Or ikaw yung nagte-take charge? O ikaw yung nagte-take over? No? It's up to you po. Pipili ka lang. Ikaw ba yung magka-catch up? Or ikaw yung magte-take over? There are two types of mentality. No? The catch-up mentality and what we call takeover mentality. Ako po, pag-aralan natin itong dalawang to. Are you ready? Yes. Yan. Kasi po kung madalas, sobrang nating bagal. Every day po, every Saturday, nandirito tayo, ang bagal natin. Sabi ko, kailan kaya ito magiging 100? Bakit hanggang ngayon, 30 pa rin kami? Ang bagal, di ba? Babagalan ako. So, let's talk about catch up and take over mentality. Alam niyo po, in our life, ako po madalas ako ganun eh. Pag nagmumuni-muni ako, marami akong naiisip. And I always, na-amaze ako kasi pag may naisip ako isang bagay, palagi nasa isip ko yung network. Paano ba palalaki yung network? So, let's talk about catch up and take over mentality. Okay. Catch up mentality. Number 1. Ito po yung catch up mentality. Number 1. The momentum is dictated by the one in front of you. Kagaya na sinabi ko kanina, kapag ikaw yung nagka-catch up, hindi ikaw ang nagdidikta ng momentum nyo. To the point na sometimes, dahil gusto mong umungas, hindi mo magawa, ayaw mong gawin dahil nagka-catch up ka lang naman. So kung mentality mo sa organization natin is just a catch-up mentality, isa ka doon sa mga taong simusunod ka lang sa gusto ng mga uplines. Sumusunod ka na lang doon sa gusto ng mga leader. Sumusunod ka na lang doon sa flow, sa takbo ng negosyo. No? So, madalas kahit na gusto mong umungas o sometimes may ideas ka na gusto mong ipakita o mayroon kang gustong gawin, hindi mo na lang ginagawa. Bakit? You're just still following kung sino yung nauna. And you're just catching up. Diba? Yun po yun. And this mentality will sometimes drag us. No? Pababagalin po tayo nito. At pag bumagal tayo, masasanay ka ng mabagal. Pag nasanay ka mabagal, okay lang. Okay na sa iyo yung mabagal. Kasi bakit? Sila nga ganun din eh. Di ba? Applying ko nga ganun din, mabagal. Ako ganun din, mabagal. Nag-guess niyo po? So yung kaya mo palang gawin ng 2 hours, ginagawa mo ng matagal na parang kaya mong gawin ng 1 week, gagawin mo ng 3 weeks. Yung kayang gawin mo ng 1 month, magiging 5 months. Yung kaya mong gawin ng 6 months, nagiging 1 year. And alam niyo po, sa mundo ng negosyo po natin to, di ba? Sa mundo po ng negosyo, ang madalas nangyayari kapag hindi ka nakakasunod or palagi kang delayed, lumalaki yung gastos mo. Parang ganito, kung may tindahan ka, di ba may tindahan ka, nangungupahan ka halimbawa ng pwesto, di ba? Kapag yung income mo mabagal at maliit, at every day, every month, nagbabayad ka ng rental, lumalaki yung OPEX mo o yung rental mo dahil matagal masyado. Tingnan mo to. Kung kikita ka ng 100,000 sa loob ng 6 na buwan, 6 na buwan lang ang babayaran mong rental. Tama, di ba? Pero kung kikita ka ng 100,000 sa isang taon, 12
12 months yung babayaran mong rental dahil 12 buwan mo kinuha. Tama po ba? So lumolobo po yung expenses mo dahil tumatagal ka. That is precisely what is happening in our business as well. Kahit sa multi-level po, ganun pa rin ang nangyari. Pag habang tumatagal ka, lumulobo expenses mo. At habang lumulobo expenses mo, nakikita mo, parang ang liit ang income ko. Eh syempre, liliit yung income mo kasi nga, lumulobo yung expenses mo. Nagigets siya po? Pero halimbawang kunin mo siya, yung 100,000, 100,000 nakita, kunin mo lang ng 3 buwan, malaki yung savings mo. Tama ba? Nakapag-save ka. Bakit ka nakasave? Eh kasi maliit lang yung expenses mo kasi 3 buwan pa lang ang tumatakbo. And yet malaki yung income mo. Kadalasan po tayo, kung minsan sabi natin, ako po, palagi po ako, nakikita niyo po ba yung mga content ko? Pinapanood niyo po ba yung content ko? Ayan. Doon ako sa idea na may magbe-message sa akin sa TikTok, meron doon magbe-message sa akin, sabi niya, ano naman po ang aking babudgeting ko, wala naman ako babudgeting. May katwiran ka po, sagot ko. May katwiran ka, bakit? Wala ka palang babudgeting. Ano babudgetin mo? Yun ang unang problema. So ang una mong gawin, dapat may babudgetin ka. Tama, di ba? Kasi kung mag-budget ka ng budget, alam mo namang kulang yung babudgetin mo, talagang kulang yun. For example, hinati mo ng 50%, ito 50% para sa needs ko, sabi mo. Yung needs mo, mas malaki pa doon sa 50%. Nakikitain mo, may problema tayo. So anong gagawin mo? Sabi ko sa kanya, you just have to create your hustle. Kailangan mag-hustle ka ng iba. Di ba? Mag-sideline ka. Mag-create ka ng another source of income. Hindi lang kung employed ka ngayon, sabi ko, you have to create another source of income. Para lumaki yung income mo, mababudget mo na siya ng tama. Tama po ba? The same thing po sa network. Kapag ang mentality mo, catch-up mentality, ang madalas, relax ka lang. Walang nagpapwersa, walang nagpupush, walang nagpe-pressure. Okay lang siguro yun. Bakit? Akin naman to, walang pressure. Yes, maybe. Maybe you're right. Pero ang bottom line nun, habang relax ka, diba? Yung ibang tao hindi relax. At habang relax ka, lumiliit yung income mo, tapos lumalaki yung expenses mo. And you'll find out sooner or later, parang wala nangyayari sa ginagawa ko. Di ba? Parang wala naman ako kinikita. Kasi, relax ka. No? Okay lang pong mapagod, mapuyat, magkasakit. Okay lang siguro magkasakit, pero mapagod, mapuyat, kahit na araw-araw. No? Ma-stress araw-araw. Kung 1-2 taon kang ganun, okay lang. Basta yung susunod ng mga taon, hindi na ako ma-stress. Maganda ba yun? Mas maganda ba yun? Kasi kesa naman buong buhay kang stress, buong buhay kang pagod, buong buhay kang puyat. Kaya sabi nga nila sa akin, ikaw ba sir, napupuyat ka pa? Oo, napupuyat pa rin ako. Ikaw ba nagpapagod ka pa rin? Oo naman, napapagod pa rin ako. Kaya lang, sabi ko, ang difference, darating yung panahon, may target kasi ko eh. At the age of 60, wala akong gagawin. And the money works for me. Hindi na ako works for the money, but rather the money works for me. Para sa ganun, kahit magpahinga akong punta ako sa iba't ibang bansa, ang saya. Bakit? I still earning kahit na hindi na ako nagtatrabaho. Yun yung goal. Yun yung goal, di ba? Yung pera na meron ka, mag-isang kumikita kahit na hindi mo na tinatrabaho. Pag nangyari yon, di ba? Pag nangyari yon, hindi ka nagtatrabaho and yet kumikita ka pa rin, masaya po ba yon? Maganda ba yon? Yes, yun po yung pinaka-goal. Kaya ngayon, magpagod ka ngayon, mapagod ka, mapuyat ka, magsakripisyo ka, hindi ka mo masyado masikaso yung mga anak, wala mo nang galibanting, wala mo nang pamamasyal, wala mo nang burakay, wala mo na yan. Ang tawag dyan, delaying gratification, tama ba? Tanggalin mo muna lahat yan, 3, 4, 5 years, pero after that, ayahay ka naman. Di ba mas masaya yun? Mas masaya yun. Kesa namang buong buhay mo, stress ka. Buong buhay mo, pagod ka. Buong buhay mo, puyat ka. Di ganun din lang naman pala eh. Di ba? Dagdagan mo yung ginagawa mo. Tingnan nyo yung catch-up mentality ha. Sabi sa catch-up mentality number 2, intentionally limit yourself because you just catching up. Parang ako, ginagawa ko, hihinto muna ako.
ay bahala na kayo dyan. Hintayin ko na. Pag malayo-layo na, magka-catch up ako. Tama, di ba? So dahil mag-catch up mentality ka, intentionally, mabagal ka. Nililimitahan mo yung sarili mo dahil, nagka-catch up lang naman ako eh. Di ba? You're actually limiting yourself to grow, limiting yourself to go fast, limiting yourself to earn big, limiting yourself na magpakapagod. So pag gusto mong mapagod, hindi ayaw mapagod, magpapahinga ka. Relax muna. Bakit? Kumita ng konti. Relax naman, di ba? Okay yun. Pero in the long run, kakainin ka nun. In the long run, ma-realize mo, sayang yung panahon na tumakbo. Samantalang kung win-workout mo siya ng mabilis, napagod ka, and yet, still, maganda naman yung resulta mo, gagaang yun as you go along. Diba? So napaka-importante po anong klaseng mentality, anong klaseng, ang tawagan natin niya, mindset ang gusto mo. Diba? And tingnan nyo to, steadily behind the leading as long as you are not the last. May ganyan tayong mentality. Okay lang, bakit? Second ako. Ayaw mo una, second lang ako. Nandiyan sila, sila Inay Crystal, basta second lang ako sa kanila. Basta wala lang huli. Ang pangit kasi pag ako yung huli. Ako yung kulelat. Palagi ka lang doon sa middle. Kapag middle ka, wini-withheld mo yung sarili mo kahit alam mong may kaya ka pang ibigay. Kahit alam mong kaya mong umusan sila, kahit alam mong kaya mo silang isurpass, kaya mo silang lampasan, wini-withheld mo yung sarili mo. You're limiting yourself para lumamang ka or para malampasan mo sila. In the world of business, hindi po ganun. In the world of business, ikaw dapat yung nauna. Tama ba? Kaya yung mga brands nagpapaligsahan. Sino ba ang number 1 sa sapatos? Sino ba ang number 1 sa relo? Sino ba ang number 1 sa sasakyan? Nagpapaunahan yan kasi gusto nila sila ang number 1. Tayo, ayaw natin maging number 1. May tendency tayong mentality natin ganyan. Bakit? Sila nga, hindi lang magawa. Ako pa. Mga ganon. Di ba? Pero pag gusto mo talagang unahan at gusto mo talagang gawin na ikaw yung mag-take charge, believe me. No, believe me. Pag ikaw yung mag-take charge, iba. No? Iba yung leadership na meron ka, iba yung resulta na meron ka, iba yung achievements na pwede mong mag-gain kapag ikaw yung on top. No? Palagi ikaw yung on top. Ang sarap po sa top. Masarap po maging Inay Crystal. Masarap po maging Jimmy Talambas. Masarap yun. So bakit mo lilimitahan yung sarili mo? Diba? Dapat all the way ka. All out ka. Diba? Kaya ibigay mo ng todo. Yung 100% ng kapangyarihan mo, sabi nga, ibigay mo na. Hindi pa pwedeng kalakalahati lang. Ha? Hindi pwedeng half lang. Hindi pwedeng half-hearted ka dito. Yung iba nga half-hearted na, yung iba kalahati pa ng kalahati. 1/4 na lang. Diba? Hindi pwede. Kailangan dito pag nagising ka, si TPC iniisip mo. Bago ka matulog, si TPC pa rin ang iniisip mo. Kasi pag ganun, believe me, results will follow. Results will follow. Hindi ko alam to eh. Itong digital, aralin mo. Ano ka ba? Cellphone lang at saka internet connection ang kailangan mo, tapos na yan. Upuan mo, matuto ka. Kung yung iba nga, yung isang top na alam mo yung nagpapakita lang siya ng batang lalaki, nagpapakita lang siya, nag-e-edit lang siya ng CapCut, di ba? Nag-e-edit lang ng CapCut, tapos pinapakita niya paano i-edit. Ilang milyon ang kinita nun. Every time na magpo-post siya, millions ang viewers niya. Ano lang ba ginawa niya? Inaral lang yung CapCut. Tapos nag-video siya ng sarili niya. Tapos tinuturo niya paano gawin yun. Yun lang. That's it. Ngayon po, nung isang araw nakita ko may bago siyang lupa. Ito po, nakikita niyo po hanggang doon. Sabi niya, nabili ko na po yan. Akin na po yung mga lupain na yan. Aba, anong hawak niya? Cellphone. CapCut. Ang maganda po dito, you have to develop your high-paying skills. No?
yung skills na hindi nakukuha sa labas. Ngayon, ang bagong diploma po ngayon, hindi yung nakukuha sa college. Ang bagong diploma ngayon, skills. And those are high-paying skills na hindi pa nagagawa ng iba. CapCut ngayon ang sikat. Sige, ginagawa niya. What if may sumikat na bago ngayon? Ikaw yung naunang nakaalam. Ikaw yung unang nag-aral, tinuro mo, tas ituturo mo lang sa iba. Bibidyoan mo lang. Wala mang puhunan doon. Time lang. TPC. Ang puhunan sa TPC, hindi po yung 2998. Hindi po yung platinum. Hindi po yun ang puhunan. Ang puhunan kay TPC, time. Puhunan kay TPC, work. Ang puhunan kay TPC, learn. Yun ang puhunan. Kasi the moment you learn and you work hard and apply all the things na natutunan mo, results will follow eventually. And who knows kung hanggang saan ka dadali ng resulta mo. Di ba? Eh hanggang saan ba? Eh yun, si Crystal kumikita ng 2.5 million every month. Yan lang naman. Di ba? Na halos walang ginagawa. Siguro every month kailangan lang niya i-maintain yung account niya. Yun lang naman. Niloloadan naman lang niya yun. Diba? Loloadan mo lang naman yung account mo tapos, di ba? O yung gawin mo, loadan. Mamigay ka ng load. O di ba? Sumigaw ka sa bintana niyo, magang-maga. O sino lahat ng walang load? Pila! Mamigay ka ng load, di ba? Tama, di ba? Sa umaga pa lang, pagkakapi ka ron, oh, lahat mga kapitbahay ko, walang load, pila kayo. Pila, bakit? Deadline na eh. Kailangan natin ubusin to. Pang-maintain na natin to. Tama? Tama? Eh kung magme-maintain ka ng 70,000, let's say sabihin natin 10 account niya, nagme-maintain siya 70,000 nang hindi naman siya nagbebenta. Literally, isa namumunan siya, 70,000. And yet, kikita ka ng 1.5 million. Gagawin mo, hindi? Gagawin mo. Bakit? Every month, puna mo 70,000, kita 1.5 million eh. In fact, isang araw lang yun. Bakit? Maglo-load siya at 30. Uno, release. O di isang araw lang yun. Tama ba? Tama, di ba? Tama. That's the point. Ba't hindi ka mamumunan, di ba? Pero ang punto ko hindi yun eh. Hindi nyo kasi nakita before siya dumating sa puntong yun. Tama ba? Yung puntong yun, yun kayo nandoon ngayon. Yung puntong yun. The only difference between you and Crystal, time. Darating ka rin doon. If gagawin mo yung dapat mong gawin. If gagawin mo yung mga dapat mong, aaralin mo yung mga dapat mong aralin. At i-apply mo yung mga napag-aralan mo. The same. Napunta po kami sa Mindanao. Grabe, walang nakakakilala kay TPC doon. Nakakainis. Nandyan po sa tawiran lang, dyan lang, sa SM. Walang nakakilala kay TPC. Lahat ng tindahan doon, sinuyod ko. Walang nakakilala kay TPC. Anong ginagawa niyo? Sabi ko. Anong ginagawa nito mga taong to? Pumunta kayo dyan sa may SM. Lahat ng tindahan doon, suyurin nyo. Tama mo ba? Eh, nandyan lang sa SM yun. Yan lapit eh. Wala man lang, magkano lang pamasahe papunta dyan? Wala pa ata 4 kilometers yan away from us. Tama mo ba? Pero wala nakakilala kay TPC. Sayang yung opportunity. Pero kung gusto mo lang mag-catch up, ayaw mo lang mahuli, at the middle ka lang palagi, kasi na mentality mo, pwede rin naman. But don't expect na ibibigay sa iyo yung dapat mong tanggapin. Kasi kung ano nilabas mo, yun din ang babalik sa iyo. 100% kang naglabas, 100% kang nag-effort, 100% kang bumanat, rumatsada araw-araw, napagod, 100% yan babalik sa iyo sooner or later. Hindi man yan babalik kagad-kagad, pero magkaka-traction ka dyan. Are you learning? Yes. O number 4, following blindly because you are always at the back. Of course. Pag nasa likuran ka, kesyuhead ako ano nangyari sa harapan. Kasi sinusundan mo lang, nasa unahan mo. Tama ba? Kasi kailangan huwag ka lang mahuli doon sa sinusundan mo. Yan ka lang. You're just catching up. And blindly, sometimes, naku, nangyari din sa akin yan. Isang friend. Diba? Sunod ako ng sunod sa kanya. Akala ko alam niya yung pinupuntahan. Maya-maya, nag-U-turn na. O pre, bakit ka nag-U-turn? Nagkamali ako, pre. Sa kabilang kalye pala. Ay, naku, Diyos ko po. Alam niyo po yun? Eh, meron pa, naligaw ako dyan sa may pasikot-sikot dyan sa mga Sauyo. Sabay kami nung sasakyan, pumasok ng Sauyo. Lulusot to sa kabila. Sundan ko to. Alam niyo, hanggang bahay niya, sinundan ko. Pag
Pagdating doon sa bahay niya, kinatok ako, sir, ba't ka sunod na sunod? Doon akala ko kasi papalabas kayo, sir. Pasensya na po. Mabalik na lang po. Paano mo ba lumabas? Eh, diyan kumaliwa ka, sunod ka kasi nasunod eh. Mali yung sinusundan mo. Akala mo tama yung sinusundan dahil sunod ka lang ng sunod. Mali pala. Blindly. Because you're at the back. Hindi mo wala kang paki kung saan siya pumupunta. Basta sunod ka lang. Mali po yun. Dapat alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo yung destination nyo. Or else, maliligaw ka talaga. Di ba? Maliligaw ka, bumabagal ka pa. Pag naligaw ka, doble bagal mo. Di ba? Last time po, nagpunta po ako sa wake ng father ni Crystal. Diyan po lang sa Marilao yan. 2 hours po ako naligaw. Dahil sa walang yung waste, di ba? Sunod ako na sunod sa waste of time talaga. Nakarating po akong Pulilan. Alayo. Pagdating doon, sabi nyo, ang kitid na talaga, ang dilim na po. 9:00 na ng gabi, ang dilim na, tas ang kitid na, wala ng bahay. Eh may tindahan. Sabi ko, wag muna tayo tumuloy. Bakit ang dilim doon sa unahan eh? Baba ako, tanong sa tindahan. Manang, meron pa umandaan dito papalabas sa ganun? Sabi niya, palayan po yan, sir. Wala na pong daan dyan, sir. Dead end na po yan, palayan. Hirap na hirap ako bumalik kasi ang kitid nung daan, laki-laki nung sasakyan ko. Patras namin kinuha. Simula ang haba nung papasok eh. Tapos bumalik kami ulit doon sa dati namin binalikan sa Bulacan bago nasa Marilao lang pala siya. Sabi ko kay Carl, di mo man lang sa akin sinabi, Marilao lang pala kayo. Nakarating ako ng Pulilan. 2 oras ako, kasi 1 oras papunta rin sa Pulilan, tapos pabalik 1 oras ulit, di 2 oras. Sama lahat ng traffic. Tapos ako naligaw. Guys, believe me, if you're just following someone, of course, susundan natin yung mga apply natin. Yes, nandoon ako. Pero don't follow blindly. Hindi yung parang sunod ka lang ng sunod. Diba? Kailangan gumawa ka ng ideas mo na alam mong pwedeng lumaki yung negosyo mo. Kung yung mga uplines mo hindi ganon, forget about them. Apply mong mabagal, forget about him. Kung ayaw niya mag-invite, bahala ka sa buhay mo, apply. Basta ako ito'y gagawin ko kasi ito yung tama. Tama mo ba? Eh kung yung apply mo hindi nagpapakita dito ngayon, problema mo yan apply. Basta ako pupunta ako dun. Diba? Yung iba kasi wag kayo pumunta doon. Bakit? Magdi-discuss si Sir Santi doon. Hindi, wag. Erase po yun erase. Erase po sa video. Oy, wag mo to ila-download live pala to, hoy! Hindi mo sinabi live. If may mga uplines pong gano'n, ba't kayo susunod sa mali? Tama mo ba? You just have to evaluate kung tama pa ba yung pinapagawa sa atin. Hindi naman sinabi ng upline, talon ka. Dinala ka sa mataas sa building, sinabi, talon ka rin naman, di ba? Hindi mo pa pwede yun. Yes, meron tayong principle na follow your upline. That is, if and only if, tama yung ginagawa niya. At alam niyo, isa siya sa gustong makatupad ng pangarap niya. Tama? Pero kung yung upline mo, hindi naman sumusunod sa gusto sa pangarap niya, pabanjing-banjing lang rin, pa-relax-relax. Pag yun ang sinundan mo, you're following at the back. No, hindi ka, you're just catching up, okay? Number 5, becoming less creative and less initiative. Siyempre naman, if you're just following others, nung nasa unahan mo, less creative ka talaga noon. Bakit? Kahit may ideas ka, hindi mo na lang ibibigay. Kahit meron kang gusto mo aralin, hindi mo na aralin. Bakit? Di naman sinabi turo eh. Sa turo naman niya, hindi naman daw dapat aralin. Hindi ko na lang gagawin. So, you become less initiative, less creative dun sa mga Samantalang ang dami mo pwedeng pag-aralan ngayon. Canva, CapCut, ChatGPT, posting, TikTok, sama natin. Sayo-sayo ka dun. Di ba? So, anong ibig ko sabihin? Dapat aralin yun eh. At mas marami pang iba. Alam niyo, basic na basic yan. Ang dami pong bago ngayon. No? Ang dami pwedeng aralin. Ako po na-overwhelmed. Dahil sa sobra ako na-overwhelmed, ang dami ko pong biniling training program. Hanggang ngayon, hindi ko pa naumpisahan. So, iniisa-isa ko sila. No? Iniisa-isa ko sila. Kailangan upuan eh. Minsan, 30 minutes, 1 hour po ka talaga, makikinig ka sa video, then i-apply mo. Di ba? So, talagang, it's difficult. Mag-uubos ka talaga ng oras. Pero the moment you learn it, nasa yun yan. Hindi na mo pwedeng kunin ng iba yan. Natutunan mo na eh. And I doubt it. Kasi yung mga training modules naman at saka yung mga madadali namang sundan. Marami nga Tagalog pa eh.
Ito gawin mo, ha? Pindutin mo to, drag mo to, di ba ganun lang? Sobrang easy nga to follow. Eh kung hindi mo ma-follow agad-agad, isa-isahin mo, stop, play, di ba? Ganun mo para isa-isa. Tapos sulat mo siya para pwede mong balikan. Then ikaw na lang mag-isa, try mo wala ng guide, ikaw na, alam mo na yung sunod-sunod. Sooner or later, alam mo na, kahit wala ng guide. Di ba? Pero it all start with you, sa inyo. Kung gagawin nyo to o hindi nyo gagawin. Kung tatrabahuin nyo o hindi nyo tatrabahuin. So anong dapat? Be creative. Take some initiatives, di ba? 6, not minding the destination or goal. Yan yung sinabi natin. Since nasa huli ka lang, you're just catching up. Your mindset is, I don't care kung anong goal meron. You don't even have your own goal. Ang goal mo, yung goal ng sinusundan mo. Kung saan siya pupunta. Di ba? Sunod ako ng sunod dun sa sasakyan, yung pala, uwi pala siya ng bahay. Ang goal niya makauwi. Di ba? Ako hindi eh. Goal ko makalabas dun sa kabilang dulo. Eh siya, gusto goal niya makauwi. Mali pala. Tama? So you just have to set your own goals. Di ba? You just have to set your own goals and your destination. Kung saan mo gusto pa talaga pumunta. And you should have timeline for that. Di ba pag nag-waste ka, sasabihin sa inang waste, saan ka ba galing? Tama? Saan ka ba pupunta? Tama? Tapos pag pinindot mo saan ka pupunta, ikot-ikot ka niyan. Pwede kang dumaan dito, pwede rito sa kabila, pwede man, bibigyan ka ng maraming ruta. Tapos sasabihin, saan mo ba gusto pumunta? Sa pinakamabilis, sa walang toll gate, o sa may toll gate. Di ba? Sabihin sa'yo, di ba? Then pag sinabi mong gusto ko sa pinakamabilis, ay may toll gate dyan. O di ba, bayaran mo yung toll gate. Tapos nakalagay doon kung anong expected time of arrival. Yun yung ETA. Meron siyang goal. May goal siya para makarating doon. May oras para kung kailan ka makakarating. Ikaw ba nag-set ng goal tapos ilagyan mo ng oras? Gusto ko magkakotse. Kailan? Basta, gusto ko magkakotse. Diba? Hindi, anong kotse? Basta kotse. Kahit yung kotse, hindi mo alam kung anong gustong kotse. Gusto ko magkabahay. Kailan mo gusto magkabahay? Kung kakayanin ko, basta. Anong gusto mong bahay? Basta bahay. At the end, sasabihin sa'yo, barong-barong. Nakuha mo, barong-barong lang. Kubo. Bakit? Bahay yan ah. Nagrereklamo ka. Di ba? When I ask God, when I set my goal, I ask God, I want my first million savings in the bank at the age of 40. That was my goal. At the age of 27, prayer ko na po yun. Goal ko na yun. At the age of 40, I have my first million in the bank. Yun yung goal ko, yun yung pinagpe-pray ko, lahat ng effort ko doon nakatutok, lahat ng ginagawa ko, yun ang inaasam-asam ko. Starting age 27 hanggang 40, ilang taon yun? 13 years. 13 years. Pagising sa umaga, yun na naisip ko. Pagtulog sa gabi, yun pa rin nasa isip ko. For 13 long years. And you know what? At the age of 40, I have my first million in the bank. Totoo lahat. Nangyari lahat. Ito yung malupit. After my first million, the second million, third million, fourth million, it's just like in your fingertips na. Sobrang bilis. Hindi na nag-take ng 13 years. Diba? In fact, almost every single month, another million adds up. But you have to set your goals. Tama ba yan? Are you learning? Yes! And 7, learning more unnecessary. Becomes unnecessary. Yung matuto, hindi na. Bakit? Susundan ko lang naman pala ito eh. I'm just catching up. Kung anong gawin niya, gagawin ko rin. Simple. That's a catch-up mentality. So ba't pa ako mag-aaral? Kung ano yung binibigay sa akin, yun tatanggapin ko. That's catch-up mentality. Tama? Pero hindi dapat ganun. Dapat you do more. You learn more. You learn new things every single day. Kahit po ako ganito ngayon, kahit po ako vice president na, kahit kumikita na, nag-aaral pa rin. Tama? Kailangan mo pa rin mag-aaral. Ginagawa ko pa rin yung hindi ko alam. Bakit? Hindi po talaga ako techie. Kaya yung Facebook ko, napabayaan ko yan for so long. 3 months ko pa lang po kinakalikot yung cellphone ko ngayon.
Di ba? Ang alam lang natin mag-text. Bakit? Eh, tinuro ng TPC mag-text. Ang text mo, cellphone number, space, amount, send to 724. Di ba? Magte-text lang. Eh, tinuturo sa atin eh. Eh, di yun lang ginagawa ko. Nagte-text lang rin ako. But time is so different. You know that AI program, AI apps, AI community ngayon, double its power every 3.3 months. Ibig sabihin, 5 years from now, yung AI na ginagamit natin ngayon will be developed hundreds and thousands of times more powerful than the AI na meron tayo ngayon. What if hindi ka nakaka-catch up? 5 years from now, deleted ka na. Madidelete ka. Bakit? Ikaw na hindi nakakasunod. Kailangan mo mag-umpisa ngayon. Diba? If you're planning to go ahead, if you're planning to go your system or your business mas malayo, within 5 years time, kailangan mo aralin to. Bakit? Whether you like it or not, ito na yung mundo natin. Ito na, wala ka ng choice. And this becomes very, very scary. Kung employed ka ngayon, kabahan ka. This is scary. Pero kung natuto ka, naka-develop ka ng new skills, this can be a huge, huge opportunity naman para sa'yo. So hindi pinag-usapan dito, edad ha? Bakit? I met a person, yung aming isa po sa IT ko, hindi pa ako tapos ng kanyang course na IT, 22 years old, nagko-coding mag-isa, gumagawa ng sarili niyang system at the age of 22. Sabi ko, saan mo natutunan yan? Inaral lang po. Tapos ka na ba? Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako makagraduate. Bakit? Wala akong panggawa ng pambayad sa school eh. So, inaral ko na lang. Inaral. May tinurong basic, inaral. Ngayon, gumagawa ng sarili niyang system. Mag-isa. Di ba? Yung pamangkin ko po, 24 ata yun. Pamangkin ko 24. Speaker na po siya ngayon sa iba't ibang sa Department of Education. Ini-invite siya. Ang dinidiscuss niya AI. Bakit? Eh, software developer din po siya at the same time security po siya, expert sa online. Security expert sa internet. Hired po siya ng malaking kumpanya galing sa Australia. At the age of 24, hindi tapos. Hindi graduate. Nakakatakot yun. Bakit? Ang gagaling nila eh. Di ba? Nagtutok po sa the other month, nasa Cebu. Nagbibigay ng talk, bibigay ng training sa Department of Education. Malupit. Imagine mo, 53 na ako, nagsasalita sa akin 22. Tapos wala akong kaalam-alam sa sinasabi niya. Para akong tanga. Hindi ko alam sinasabi niya. Ang layo. Di ba? So I have to catch up. Hindi lang catch up. I have to take over. Take over mentality. Let's take over. Ito po yung gusto kong mentality natin. Paglabas nyo rito, ang mindset mo, take over. No? Ako po nung nag-network ako, ang mindset ko, take over na. Pag yung upline ko hindi sumusuport sa akin, ang mindset ko, take over. Sabi ko palagi sarili ko, ilalampasok ko income nitong upline kong to. True enough, after a few months, wala na siya. No? Naungusan ko na yung income niya, nalampasan ko na yung income niya. Bakit? That's my mentality. Hindi para mawalan ka ng respect sa mga uplines mo, sa mga leaders mo, pero you have to do that. Kasi bakit? Gusto mong ikaw yung taking charge, taking over dun sa facing ng inyong grupo, kaysa naman lahat kayo mabagal dahil mabagal yung upline. O papayag nun. So kailangan mag-unahan kayo. So after this training, paglabas nyo sa pintuang yan, mamaya, lahat po kayo, ang mentality natin dapat taking over mentality. Take over mentality. Ano yung take over mentality? Number 1, taking control of the phase of the momentum. Ikaw ang nasa unahan. Pag sinabi mong mabilis tayo, lahat sila susunod, mabilis tayo. Pag sinabi mong mabagal tayo, mabagal tayo. Pag sinabi mong huminto tayo, hinto sila lahat kasi ikaw yung take charge. Ikaw yung nasa unahan. At pag ikaw yung nasa unahan, yung buong team mo susunod lang sa'yo. Gusto niyo po ba yun? That's taking over. Lahat ng team mo, pasunurin mo sa'yo. Let's do it. Mabilis tayo. Ito yung goal ko. Ito yung kailangan natin gawin. Set up your own goals. Kailangan ito araw-araw ginagawa natin. You take charge of your team. You take over yung inyong team.
and yung face ng buong team nyo. Ikaw dapat gumagawa yon, ha? So, you don't mind kung sino yung nasa top. Ang gusto ko, nasa top ako. You don't mind kung sino yung sasagasaan ko. Basta importante sa akin, gagawin ko to ng tama at kailangan makarating ako sa President's Night. Ang target ko, President's Night. No? And I will do that within 2 years' time. Mag-set ka na lang ng goal, ganda-gandahan mo na. Tama? At least kung hindi mo na-hit yung President's Night ng 2 years, at least, Hall of Famer ka. Hindi mo na-hit yung President's Night ng 2 years, at least, top 1 ka ng Hall of Famer. Not bad. Tama? Because the following year, you know that you will hit yung President's Night. Pero kung lahat tayo, ang dami nating, ganito kasi, ang dami magbabombard sa atin, kasi ganito, di ba? Ang daming problema, kasi ganito na, lahat yung iniintindi mo, babagal ka. Huwag mo intindihin lahat na nakapaligid sa yung negative. Bakit? Kasi pag inintindi mo yan sila, bukas negative ka na rin. Pag sinabi mo sa sarili mo, hindi mo kaya, maniniwala po ako sa iyo. Hindi mo talaga kaya. Bakit? Ikaw nagsabi sa sarili mo, hindi mo kaya. Pero pag sinabi mo sa sarili mo, kaya ko to, maniniwala ako sa iyo. Hindi mo ma-achieve. Sabi nga, okay lang. Pero dapat mag-set ka ng higher goals, higher destination. Ikaw dapat nagkokontrol ng momentum ninyo. So kung ikaw nagkokontrol ng momentum ninyo, dapat next week, dali mo lahat ng tropa pips mo rito, lahat ng downline mo dapat nandito. Ang layo namin, Bulacan pa kami. So what? I don't care. Punta kayo doon. Di ba? Sa Cavite pa ho kami. Once a week lang to. Ano ka ba? Punta tayo. Bakit? We have to set the pace. We have to set the momentum. We build up momentum. Sabi nila, okay lang, bakit? Naka-online naman Yan tayo kasi in-online Ando na lang sila sa online. Di ba? Mas masarap po dito sa office. Punta po kayo. Number 2, intentionally maximizing your potential. To lead and overtake. Di ba? Nung nandoon na ako, hinahabol ko na sila. Sabi ko, ako na mauuna. Inisa-isa ko po silang ungusan. Isa-isa ko silang in-overtake hanggang makarating ako sa unahan. Bakit? Kasi gusto ko na sa unahan. And I maximize. Intentionally maximizing your potential. Intentionally. Ibig sabihin, alam mo, gagawin ko to, isa-set ko to, araw-araw ito gagawin ko. Ngayong araw na to, pag-aaralan ko to, uupuan ko to within 1 week. After 1 week, alam ko na tong application na to. Another application naman. After 1 week, alam ko na to. Lahat na makikita mo sa YouTube, panoorin mo about that application. Lahat na makikita mo sa Facebook, panoorin mo. Nung nag-start po ako manood noon, lahat po nang dumadaan sa akin, puro gano'n na lang. Siyempre. Sabi ng algorithm kasi ng Facebook, pag pinanood mo isang bagay, lahat ng tungkol doon, lalabas sa'yo. Sunod-sunod yun. Tama, di ba? So anong gagawin mo? Panoorin mo lahat. Kasi may mapupulot ka. Ang ginagawa ko pag pinanood ko siya, para mabalikan ko, kasi mawawala na yun di ba? Kunin ko yung link, isi-share ko yun, dadaling ko doon sa aking messenger. Pagdating sa messenger, pagdating ko sa bahay, babalikan ko lahat yung sinave ko sa messenger, panonoorin ko ulit. Kasi mawawala yun dadaan lang sa iyo yun Tama ba? Para hindi mawala, i-save mo yung link, i-share mo doon sa messenger mo, personal messenger mo. Yung personal messenger ko, daming nakashare doon. Ako rin nag-share. Well, may iba nag-share. Di ba? Share mo sa sarili mong pangalan, sarili mong messenger, yung nakikita mo, doon pupundoin doon, pwede mong balikan lahat. Di ba? That's how I learn. Pinaulit-ulit ko ngayon. Di ba? Paulit-ulitin ko. Bakit? Intentional Alam mo intentional? May nakita kang libro. Bilhin mo. Ang mahal Okay lang. We invest for knowledge. Nag-aral ka nga ng 6 years sa elementary, plus another 6 years sa high school, plus another 4 years sa college. Di ba? Ilang taong ka nag-aral? Gumastos ka ba doon? Yes. Gumastos ka? Yes. Di ba? Pumasok ka, nagbaon ka, nag-tuition fee ka, lahat di ba ginastos mo? Tama ba? 16 years. 16 nga ba? O 16. Tapos paglabas mo, gumraduate ka, pagpasok mo sa isang job mo, 8,000 pesos sahod mo.
Ay, ako pala yun. Panahon kasi namin, 8,000 lang ako buwan-buwan eh. So, ngayon kasi hindi na. Medyo malaki na pala ngayon. But anyway, ang liit pa din compared sa inaral mo. Eto, aralin mo. Isang linggo mo aralin. Mag-set ka ng goals. Eto muna aralin ko. Set ka ng goals. Intentional. Hindi lang yung come and go, kung ano lang dumating. No. Kailangan mong iset yung goal mo at kailangan mong intentionally do that. Gagawin ko to araw-araw. Kailangan ko mag-build ng 5 reseller every day. Kailangan kang mag-create ng reseller every day. Kailangan ko may 2 presentation daily. Kailangan ko mag-present daily, araw-araw. Lagay mo. Set your goal. Paano mo gagawin? Kailan mo gagawin? That's intentional. Kasi pag hindi intentional, wala kang direksyon. Hindi naman intentional eh. Pero pag intentional mong ginagawa to, sooner or later masasanay ka na. No? Sanay ka na. Araw-araw yun na yung ginagawa mo. Number 3, consistently wanting to be on the top, to be the first until you achieve it. Consistent ha. Gusto ko talaga yan. Lord, gusto ko talaga maging PK. Paano ba gagawin yung PK na yan? Kung hindi mo alam gagawin mo, ask for mentor. Maghanap ka ng unang mentor mo. You should have a mentor. Magre-redirect sa'yo. Hindi kailangan araw-araw mong kausap yung mentor mo, pero i-guide ka niya kung ano yung dapat mong gawin. Ang dami po nating top leaders. Ask for mentors. Hindi kailangan malapit sa'yo, araw nagkikita kayo, kahit malayo sa'yo. You just have to ask a mentor. Find a mentor na mag-guide sa'yo. Yung mentors po, iba-iba po yan ha. Sometimes, in our life, meron po tayong hanggang 5, 3 na mentors. Meron kang mentor sa business mo. Meron kang mentor sa health mo. Di ba? Yan. Para maging healthy ka, meron ka. May mentor ka sa education na ginagawa mo. May mentor ka sa family mo. Ano yung mentor sa family? Paano ayusin yung pamilya? Paano mo mapapakita paano mo ma-develop yung relationship mo sa pamilya? That's also a mentor. Maghanap po kayo ng mentor. So, in your lifetime, usually you have 5 or more mentors, no? Na nag-guide sa'yo. And you have to pinpoint kung sino sila. Na willing kang sundin, mag-sacrifice, at trabahuin kung ano yung sinasabi ng mentor sa'yo. So, importante po yan. No? Until ma-achieve mo. At pag na-achieve mo na, huwag kang papayag na may papalit sa iyo sa taas. Siyempre, kung may uungas sa iyo, okay, uungos. kung may lalampas sa iyo, uungos talaga eh. Uungusan ka. Kung may lalampas sa iyo, okay lang, basta tamang paraan, tama. Pero you have to maintain. No? You have to maintain, consistently maintain. Kung nasa top ka na, make sure that you stay there on top. Kasi marami pong success nandoon na sa taas, pero nawala ng disiplina. Yung nawala ng disiplina, bumagsak ulit sa tababa. Di ba? So kailangan may disiplina tayo. Let's maintain whatever success na meron tayo. 4, making extra effort to take the front seat. Extra effort po talaga yan. Mag-aaral ka, extra effort. No? Kung anong kailangan, kung sinabi ni mentor, 3 lang, 3 reseller kada araw, gawin mo 5. That's extra effort. Pag sinabi niyang 2 lang presentation kada araw, gawin mo 3. That's extra effort. Pag sinabi mag-aral ka for 1 hour of your time, gawin mo 1.5 hour na pag-aaral. Bakit? That's an extra effort. Until, you have the front seat. Ibig sabihin, nandun ka na. Ikaw na yung nagli-lead. Ikaw yung nagdidikta ng face. At ikaw na rin yung nagsasabi kung saan kayo pupunta. Kasi you're on top of it. You're the leader. You take over of your team already. Ha? Oh. So kahit na sino pa yan, kaya mo yan lampasan. Bakit? Sino ba maniniwala? Jeepney driver, magiging top earner. Jeepney driver, kikita ng millions of pesos every single month. Sino maniniwala na sales lady, kikita 1.5 million and more every single month? Sino maniniwala ng ganun? In fact, napakarami nating ganung example sa TPC.
Ang dami po sa Mindanao, ang dami. Katulong, gwardiya, kargador, estudyante, top earner. Kumikita ng malaki. Hindi nag-aral, grade 1 lang. Kaya kung ikaw nakatapos, plus factor mo na yan. Lamang ka na sa iba. Kung ikaw may pinag-aralan, lamang ka na. Huwag mong hayaang mapahiya ka doon sa walang hindi nag-aral, ha? Kailangan mas matindi ka. Bakit? Nakatapos ka eh. Dapat mas matindi ka. Bakit? May pera ka. Yung iba nga walang pera eh. Nung nag-start sa TPC, walang-wala. Nag-umpisa sa reseller, 300 pesos. Pinalaki, nakabili ng silver. Pinalaki ulit, naging platinum. Pinalaki ulit, nag-multiple. Yung multiple heads na pinalaki ulit, nag-MS. Yung nag-MS na pinalaki ulit, city stockist na. Meron ba ganon? Ang daming ganong kwento. Ikaw yun. Yes, ano po pangalan niyo, ma'am? Teresa Conti po. Ay, Teresa Conti. 300 nag-start. Ngayon po, ano na? MS. May isa pa siyang step, ha? Meron pa CS. Pwede pa. Pwede pa. Hataw pa ulit, di ba? So, ano ibig sabihin? If you really want it, you can have it. If you really desire it and work for it, you can have it. Don't limit yourself sa anong kaya mo lang. Ikaw lang nagdidikta nun. Ikaw lang naglalagay ng parameter kung hanggang saan lang ang kaya mo. Huwag mong lagyan ng parameter yung sarili mo because you can do better. And you can expand. And you deserve it. Diba? Expand, learn more, be better, be good. And you can do that. Kaya pag sinabi ng kapitbahay mo hindi mo kaya yun, siya lang nagsabi nun. Basta ako, naniwala akong kaya ko to. Huwag ka maniwala doon sa mga tao na kapaligid sa'yo, tama? Buti nga sa inyo, baka kapitbahay, ako po tatay ko eh. Father, diyan ka sa langit, okay lang. Sabi sa akin ng father ko, baliw ka na ba anak? Diba? Kasi yung mga goals ko nasa taas ng Kesame. Sa higaan ko, yung goals ko nasa taas. Yung mga drawings ng kotse, aeroplano, lahat ko, nasa taas ng Kesame. Sabi ng tatay ko, anong gagawa dyan? Kasi pag natulog ako, gusto ko siya makita. Pag magising ako, gusto ko rin siya makita. Pag gising ko, nakita ko siya, bangon ako agad eh. Yung nga pala, mga pangarap ko. Di ba? Ang bilis, di ba? Pag matutulog ka, papangarapin mo, ay, saan na ba ako sa mga pangarap ko? Pag dilat mo naman, nakita mo agad, mabilis ka pa sa alas 4 bumangon. Ay, mga pangarap ko, hindi pa pala natutupad. Kasi nasa Kesame, di ba? Tapos yung pader kong ganito, ang lapad-lapad ng pader ng kwarto ko, bilugan ko po yan, ang lahat ng network ko. Nilagyan ko ng mga pangalan kung sino-sino yan. Nasa Manila paper. Ang sabi na sa akin, tatay ko, baliw ka ba? Yung baliw niya po, hindi pa ganun paharap, patalikod. Nung minsan, tinanong ko siya, bakit kung mag-ano ka ng baliw pa patalikod? Kasi wala ka ng pag-asa eh. Yung mga pangarap na gano'n, may pag-asa pa yun. May patalikod, wala ng pag-asa yun, sabi sa akin. Tawa ko ng tawa, di ba? For the moment I achieve something, siya yung una nag-congratulate. Di ba? Inakbayan niya ako. Tapos sabi niya, buti na lang anak, sobrang tigas ng ulo mo. Sabi ko, bakit? Kasi kung naniwala ka sa pinagsasabi ko nung una, wala ito lahat. Tama naman, di ba? Kung minsan pa na, maganda rin yung matigas ang ulo niya. Baka may magagawang magandang bagay matigas ang ulo. Tama, di ba? So, sobrang tigas ang ulo ko, hindi ko talaga siya pinapansin. Bahala ka sa buhay mo. Sabi ko sa father ko, bahala ka, kung ayaw mo, basta ito gagawin ko. I graduated AV Philosophy with flying colors. May master's degree ako sa UP Diliman. And yet, bakit yan ginagawa mo? Sabi sa akin ng father ko, desperate ka na ba? Bakit ang gumagawa niya yung mga wala nang silbi? Sabi niya. Ay sabi ko pa, ibang-iba to. Humuna kami husgahan. So parang magkaaway nun. Pero in later part, no, na-realize niya na, may pangarap pala anak ko. May gusto pala siyang kunin. May gusto pala siyang matupad. Kaya ayaw niya ako sundin. And it did happen. It did happen. So huwag ka papahayag na ibang tao ang kukontrol sa buhay mo. Mayor Lorenzo Rellosa said that, huwag mong hayaan ang ibang tao ang magkontrol o magsabi ko anong hanggang saan lang ang kaya mo. Tatay Mayor, di ba? Kasi ikaw lang ang kayang humawak
at magdidikta kung hanggang saan ang kaya mo. Hindi ang ibang tao magdidikta nito. Pero kung ikaw yung naglilimit sa sarili mo, lilimitahan mo talaga yung sarili mo. So kahit sa isip, kasi pag nabuo yan sa mindset mo, patay na tayo. Kahit sa isip, wag mo isipin na hindi mo kaya. Kaya nga ng grade 1 eh. Kaya nga ng walang pinag-aralan eh. Ikaw pa. Just give your time, give your effort, work hard, and you'll have it. Mangyayari yun. Okay? Ano pa sabi niya? Becoming innovative and initiate performance. We innovate. No? And later on, if we innovate, no, magkakaroon ka ng magandang performance. So, kailangan mo lang talaga, learn, innovate, initiate. No? Pero kung ikaw yung catch-up mentality, hindi ka mag-innovate. So, dapat ikaw talaga yung overtake mentality. Kasi mentality na overtake, ikaw yung gusto mong mauna. Tanungin mo si Crystal. Yan, tanungin mo si Crystal. Sabi ni Crystal sa akin minsan, sabi niya sa akin, bakit siya nasa unahan? Kasi ginusto niyang nasa unahan. Pinangarap niyang nasa unahan. Di ba? At ginawa niya yung sarili niya, lahat-lahat para mauna. Gusto niya unahan lahat. And it did happen. Nauna siya sa lahat. Kahit yung matagal na sa TPC, lahat yun nilampasan niya. 6 years, 7 years pa lang siya sa TPC. Yung iba sa TPC, 13 years na. Lahat yun nilampasan niya. So it doesn't mean na hindi pwede mangyari sa iyo yun. Kung 2-3 taon ka na kay TPC, pwede pa. Kung after 6 years, ma-achieve mo yung pagiging PK, not bad. Diba? Gusto mo ba yung bunso? Yeah. Palaban to si bunso eh. So learn it. No, you just have to learn it. Aralin natin. And lastly, 2 slide na lang po. Dictate the destination and setting of goals. Yan. Kung ikaw ang takeover mentality, you dictate the destination and you set your goals. Don't let other people set your goals for you. You should be the one setting your own goals. And when you're setting up your own goals, make it exciting. Diba? Make it something hard to do. Kasi kung sobrang dali niyan, hindi goal ang tawag dyan. Sobrang dali. Pahirapan mo. Yung bang na-excite ka, yung tipo bang nahihirapan ka, yung talagang mag-exert ka ng a lot of effort para makuha mo, okay lang yun. At least natutunan nating mag-exert ng a lot of effort para magawa natin, makuha natin yung gusto natin. Are you with me? Yes. Are you learning? Yes. Ayan, kaway-kaway po sa lahat ng nasa Facebook ngayon. And last na po ito, learn fast, take over fast. If you learn fast, you earn fast, you take over fast. Ang keyword dito, fast. Pag sinabing fast, mabilis. Kung kaya mo kumita ng 100,000 in a month, do it. Bakit? Pag mabilis kang kumita, mabilis kang ma-achieve yung PK. Bakit? 25 million yung hinahataw ko eh. Diba? You have to earn 25 million to become President's Knight. Simple lang yun. Anong gagawin mo? Hatawin mo. Dapat mas malaki yung kinikita mo every single month. Hindi lang naman uni-level pinag-usapan dito lahat. Diba? Lahat ng income mo. So, trabahuin mo talaga siya lahat. Pero syempre, hindi mo makuha yung mag-isa. Kailangan ituro mo yan sa team mo. Ituro mo yan ang ginagawa mo para matutunan ng team mo at gawin din nila. So you have to learn fast, teach your team fast, you have to earn fast, and you take over fast. Ikaw na yung nasa unahan. Ikaw na yung number 1. So paglabas natin dito, huwag ka na papayag na ikaw yung nasa puwetan. Huwag papayag doon. Ikaw dapat yung nasa unahan. Diba? Ikaw dapat yung tinatawag dito, top earner, top 1 earner for 2024 is, yan, dapat marinig mo yung pangalan mo doon. Tumataginting. Top Hall of Famer for the year 2024 is, dapat yung pangalan mo in-expect mo, ako yan. Panggigilan mo talaga. Dapat nanggigigil ka doon. Diba? Kasi ang sarap umakyat sa stage.
Tama, mali? O sino ba yung umakyat dito sa stage na? Taas ang kamay. Sino yung nakaakyat na sa stage? Ha? Recognition. Recognition ng anak. Kayo talaga, oh. Hindi ko naman sinabi TBC. Pero di ba kahit na recognition ng anak mo, proud ka ba? Oo, anak mo yan eh. Sa'yo lumabas yan eh. Kahit na hindi mo kamukha yan. Tatay ka niyan. Nagmana sa nanay, hindi mo kamukha. Pero tatay ka, di ba? O pag sinabi na yung anak mo nagmana sa nanay, okay lang yun. Bakit? Eh yung utak niyan sa akin nagmana. O, di ba? Hindi sa nanay niya, sa akin nagmana yung utak niyan, di ba? So, bakit ganyan yung anak mo? Ang ganda. Tapos titingin siya, parang hindi kayo magkahawig. Oo ka. Akin yan. Bakit? Tingnan mo yung ugali. Ugali-ugali ko yan eh. Di ba akin yan? O. Minsan tinanong ko sa tatay ko yan. Malit pa ako. Pa, sabi ko pa, anak mo ba talaga ako pa? Tapos tinignan niya ako. Tingnan mo nga itsura mo. Eh, parang tayo pinagbiyak na bunga. Sabi ko, pero dududa talaga ako. Anak mo ba talaga ako? Sabi niya, alam mo anak, kung tatanungin mo kung anak kita, ang nakakasagot lang yan talaga, nanay mo. Tanong mo sa nanay mo. Tatay ko pa si Papa. Ganon. Tama naman siya, di ba? Anyway, that's beside the point. What I'm trying to say is, when we do this fast, huwag natin patagalin. Huwag patagalin. Di ba? Kung may naipon ka, set up your organization, set up your own accounts. Planuhin mo sa mo ilalagay yung mga tao mo. Ayusin mo yung unilevel mo. Paano ba to? Kailangan nakatuhog to. Di ba? Ito direct nito, ito direct nito, ito direct nito. Dito ako magdadirect na marami. Eh kung minsan may maliit na turo sa atin, patay na. Ginawa natin, ayun, ang liit ng unilevel. Eh pero natutunan mo na rin lang naman, i-apply mo na agad, build ka ulit ng panibago, yung tama na. Forget about the past. Kung may mali, okay lang yun. Yung sinasabi natin, kasunod-sunod tayo. Pati mali, nasunod natin. Kakasunod natin, nasundan natin, pati mali. Di ba? Pero anong ibig sabihin? You have to step up. Ikaw yung mag-overtake eh. So step up. Learn it. Apply it. Earn from it. Then you teach about it sa iyong organization. Para ma-duplicate ka. Ang galing ni Bunso sa online. Ini-expect ko lahat ng downline siya dapat magaling din dun. Ha? Tuturo mo rin yan, ha? Bunso. Di ba? Kami exert tayo ng effort. Ang company, nagtuturo tayo online, content making. Bakit? Eh kasi baka mayroon tayong mga paparating na developments. Abangan nyo po kasi chapter 13 tayo ngayon ng TPC. Kaya may marami tayong developments ngayong taong to. No? Abangan nyo po yun. Eh, siniset up namin yan para matuto kayo mag-content. Bakit? Kasi darating na po yung ating pinakamalaking adjustment sa TPC. At marami pong kikita. Marami kikita ng milyon. Na nasa bahay lang. Yes. Kung sino ba yung nasa bahay lang? Yes. Yung kahit na hindi ka naman lumalabas ng bahay, may reseller ka. Kahit natutulog ka, may reseller ka. Yes. Masaya ba yun? Yes. Di ba? Nag-posting ka ngayong gabi, natulog ka, kinabukasan may nagbayad na. Hindi man lang ikaw nagsalita. Kasi yun? Yes. Di ba? Ganun yung gagawin natin, ha? Kaya piniprepare na namin kayo doon. Kailangan matutunan natin yung content mastery. And tawag dito, online marketing. Kailangan alam natin yun. Kaya pinapamaximize ko sa inyong time, aralin nyo itong mga application na to kasi kailangan natin to. Hindi naman kailangan maging expert ka. Hindi naman kailangan maging magaling na magaling ka talaga. Pero alam mo. Magkaiba ko sa yung magaling na magaling ka kaysa sa alam mo. At least alam mo. Pag pinagawa sa'yo, alam mo yung gagawin mo. Di ba? Hindi naman kailangan maging expert. Pero pag inaraw-araw mo na yan, dahil araw-araw mo na ginagawa, magiging expert ka na rin dyan. Di ba? Gagaling at gagaling ka. Wala naman choice yan. Gagaling ka rin. And lastly po, when takeover has done, never, ever, let it go. When you achieve something, you don't just let it go. Huwag mo hayaang bumaba ka pa. Pag na-achieve mo na yung level na yan, huwag mo hayaang bumaba ka. Tingnan mo yung mga artista, pag na-achieve nila yung level na to, ang ginagawa nila, lalo sila nagpapasexy. Lalo nagpapaganda. Bakit? Eh kasi meron pang susunod na level eh. Tama ba? Lalo nilang ginagalingan para susunod.
Pero tingnan mo rin yung ibang artista. Nung sumikat na, nawala ng disiplina, naglaho, parang bula. Diba? Nangyayari po talaga yun. Bakit? Kasi, nilet go eh. When you achieve certain level of success, make sure that you retain it consistently. Or else, you will go down. So if you have a level of success in your life, make sure that you don't let go of it, but rather push it more. Make it big. No? Make yourself even better. Every day, you make yourself better. Better and better. You are better than yesterday. Dapat ganun yung mindsetting natin. I am better than yesterday. I am more than yesterday. I learn more than yesterday. Every single day. Because when you become stagnant, paatras yun. Hindi forward. Paatras. Ito yung gusto mo talaga matutunan every day. May natututunan ka. Every Saturday, attend ka. Bakit? Kasi since inumpisahan ko ito na every Saturday, wala pa ako inulit na training. Sayang naman. Hindi ko na ulitin. Wala na. Tama ba? Wala na. Hindi mo natutunan. Bakit? Hindi ko na inulit eh. Hindi ako nag-uulit. Di ba? There's always something new. Kasi ako tuloy-tuloy ding nag-aaral. Tuloy-tuloy din kailangan ma-develop yung sarili. Kailangan lumaki. You're learning more. Walang choice. Bakit? Kailangan ko magturo eh. Ano ituro ko sa inyo kung hindi ako mag-aaral? Ganun ka rin. Wala kang choice. Bakit? Kasi may gusto kong ma-achieve. Paano ma-achieve to? Hindi ka mag-aaral. Kasi meron kang mga taong dapat tulungan. Di ba? The more people na tinutulungan mo, the more naman, inaakit ka naman. Umakit ka naman. Ang ganda nga ng setup na yun eh. Ang gagawin mo lang, tulungan mo yung tao mong maging milyonaryo. Maging milyonaryo ka rin. Dalawang taong natulungan mo maging milyonaryo, ikaw milyonaryo din. Mas mayaman ka pa sa kanila. Bakit? Ikaw applying. Di ba? Basta dalawang tao, isa sa left, isa sa right. Oh, that's simpler, di ba? Pero kung gusto mong mas maraming tao matulungan, tulungan mo maraming tao, mas marami kang tao matulungan, mas mataas yung ma-achieve. Yung income mo will follow. Walang choice yan. Every day, tumulong ka sa iba, sooner or later, your income will follow. Dadami yan. Dadami yan. So, from now on, mag-post kayo mamaya pag uwi ninyo, from now on, sabihin mo, I take over. Ha? Lagay mo, from now on, post mo yan ha, lagay mo sa Facebook mo, from now on, I take over. Oh, tapos paliwanag mo sa baba, bakit take over? No? I want to step up. I want to be more. I want to learn more. I should be better than yesterday. I should be greater than yesterday. Every day. Let us make forward. Let's make ourselves forward. Wala pong backward. Puro pasulong. Ha? Then sooner or later, your income, your network, your organization will follow. Wala yan silang choice. Pag nakita nila si Upline na ganito, ay grabe talaga si Upline, susunod lang yan sila. They will just follow. That's exactly what happened to Jimmy Talampas. That's exactly what happened to Crystal Nasila. And that's exactly what happened to Maricar Jordan. Yeah. Those people, tinabaho nila, and sooner or later, sumunod lang yung mga tao sa kanila. Again po, maraming salamat po. To God be all the glory. Mabuhay po kayong lahat. Thank you so much. Ayun, thank you.